Insane Battles presents Dinamon! Sa wakas, finals na putang ina, Insane Battles magingay! Let's go! Putang ina! At yun, syempre, bago ko to simulan, gusto kong pasalamatan lahat ng pumunta rito, lahat ng sumusuporta. Hindi man kayo makita sa camera ngayon, pero putang ina pare, mahal na mahal ko kayong lahat. Ito ang laban! Sa kanan ko, Remin, Binangonan, magiging tayong lahat para kay Stokie! Shoutout sa Toon Force, Blaze Apparel. At yun, sa kaliwa naman, Repin Anzip at Pasig, let's give it up for Razik, pare! Yeah! Shoutout sa Koshiware, shoutout sa Blaze Apparel, sa Top Tier Battle League, FRBL, Postmortem, sa Cinco, sa mga katrabaho ko, Jane at Eman. Let's go! Yun, isang malaking shoutout palagi sa mga sponsor natin, Bay Plaza, Mac Peso, Malate Sing Tattoo, Moto Pieza, Angeles City, Blaze Apparel, 639. At saka yun, putang ina, nanalo si Stokie ng coin toss, pinili niya mauna. 2 minuto. Sorry, nag-uusap pala sila, 3 minuto. Tournament, finals. Pakinggan natin, oh. Game! Nasa na yung basta Razik, Matik, Laging, Classic? Mula nung binadibag ka ni Vincent, hindi mo na yan ginamit. Pero luto daw kanyang pagkatalo. Iniiyak nitong dramatic porket kinlawn ka lang nung tao. Feeling mo kaganapan doon, may magic. Nung laban nyo, may 16 bars lang yata siya doon. Ang tibay, natalo ka pa, tol history. Ikaw puro kolorete na sa V-line, di mo naman nauwi yung victory. Peter! Kaya kinall out niya yung V sa 1-up, baka pwede pa. Paano inunggoy lang na-dominate ng Great Ape Vegeta? Kaso nalaglag agad din nakaakyat kahit semis man lang. At sa beef mo, walang pake yung vegetarian. Kakahabol mo kay Vincent, napunta ka na ng Insane Battles. Pero siya nga daw ay baliw rin, kaya swak kong susumahin, kaso baliw din ako mag-isip. Unpredictable pag umatake. Di mo alam ang susunod kong step na parang handles ni James Harden, sinibak ka nung Vince Carter, tinawag ka pa na piece of shit. Di nakasabay dun sa maere, dinakda ka ng hassle-free kung ba't sa tanay ka pinadayo. Di mo alam ang kanyang objective para ipaalala sa'yo lalo yung windmill niyang 360. Pagtapos mo siyang personalin, dito makikiangkas ka gago. Doon ako nakumbinseng ikay metalhead kasi ang tigas ng mukha mo. Pero winelcome ka kunwari matapos kanyang ilang paso. O baliw ka nga Razik, pinagtitripan ka na ng tao. Pero sa kanya, wala yung kaso basta makakuha ng panalo. Sa 2 liga, sabay nag-tournament, pero masuga pa ito gago. Pagkat ako'y buwaya humamig, lamon pati pato. Habang reptile din si Razik dahil nagbabalat hunyango. Nung umpisa ay teknikal. Sa dati niyang liga, siya yung the best. Ngayon ay sa chismisan na lamang siya nasasabik. Nagkaroon to ng problema sa pinanggalingan liga. Ano ang mensaheng kalakip? Nang dahil sa issue sa pagiging top tier MC, di na siya makabalik. Kaya ano, gigil ka ba sa pagpidal kasi may tulong ka ng God Kid? Kung mainit tong metal, ako ang pinadalang blacksmith. Pupukpukin hanggang hindi na magawa pang dumaing. Huhulmahin tong metal para kahit paano tumalim. Boy, di na nakakasugat mga gamit mo na blade. Kinalawang na si Kuma kaya toxic na sa game. Kung ang pag-jump ship mo sa hip-hop ay hindi para sa fame, well, para sa respeto, ano ang kaya mong gawin? Para daw sa respeto, kaya kong gawin ulul to. Lahat ng linya mo, puro sa blade. Gago, ahitin mo, bulbul ko. Game! Game! Metal laban sa isda! Vince, ito na ba yung huling harang mo't balakid? Pwes mas pinainit tong metal sa hito, patay sa akin. Paano mabenta raw kasi kapag isda? Kaya si Vince, ito, inihain sa atin. Pwes katapat mo'y bagong hasang metal, tanggal hasang mo sa akin! Kamukha mo yung kwadradong isda sa SpongeBob SquarePants. Tas yung bigote sa gilid lang.
Hindi ka big fish, tang ina mo utak dilis ka. Malalim daw tong isda. Ulol sisid pa pag tinuhog ng metal itong isda. GG na! Tangina mo, di ka na naawa sa tatay mong tagalines, nagpapakahirap, tas ikaw parap-rap lang at puro des. Kaya seryoso, saludo po sa shoutout. Shoutout at saludo po sa tatay na itong janitor. Janitor Fish! Pagutom ko sa battle, alay ka ni Vince bilang hapunan ko. Ako na ngayon lalamon sa isda, pero ako yung magiging tinek sa lalamunan mo. Kasi, mga multimomema din. Mga multicometalim. Bakit ako matatakot sa rapper na magastos sa keratin? Kasi, tangina na, namomotivate ako mangupal, tas nakikita lang kita ng gigigil. Ikaw naman, nawawalan ka ng gana mag-rap pag nadadagdagan ka split ends. Pero libog si Triple Pride sa'yo. Libog siya dyan sa dating long hair mo. Kasi pag nakatalikod, Angel Oxin, pagharap Scarecrow. Alam mo ba, tangina, muntik pang di matuloy yung battle dahil dito kay Ugok. Nag-PM sa akin si Vince, sabi niya, Rasik, yung finals baka di na matuloy. Nag-back out si Stuki. Baka pwedeng gawin na lang sa susunod. Emergency lang, may patay si Stuki. Patay na buhok! Tangina mo, dating long hair, pag titrepan kita, aabangan kita makatulog, tas paggising mo, surprise! Army cut ka na. Tangina, may phobia ka raw sa gunting, sabi ng nanay mo. Walang problema. Gawin natin barbershop yung bahay nyo. At real talk, nag-ambagan si Apollo at Atticus dyan sa sulat mo. In short, kinailangan mo pa ng double A makargahan ng utak mo. Ano? Ha? Nalobat ba iyong kokote? Di na makaisip ng lines to, kaya gumamit na lang ng double A, ubus na bars mo. At siya daw si Stuki, aka Sto Cristo, ang tagapagligtasan ng lahatan ng kalawakan. Pero paano ka naging Kristo kung mas kamukha mo yung kalaban? Ano mo, panggap ka lang na Diyos, puro kasinungalingan lang iniispit. Son of God, daw, baka son of a bitch, eho de puta, anak ka ni Wamos kay ay. Ay! Bisto na tong panggap na Diyos, paano kay Apollo? Puro pasulat ka lang, boy. Kasulatan mo, sinasamba niya. Kasulatan niya, sinasamba mo. Ano ba tingin mo kay Apollo? Kibuloy. Oh, stop. Haba ng baba mo, di ka matatanggap sa langit, bilat. Sipin mo, nasa langit ka, isang lingon mo lang, masasaksak mo si God. Kaya pakyo ka, Isto Cristo, mukha kang pinaribanda Santo Niño. Kasi yung tangina long hair, may binabagayan yan, iho. Ikaw nung nag-long hair ka, mukha kang bida na bihag sa apokalipto. At si Mark, Stuki, sa guro ay magtatanda. Itong si Mark, stupid, kumakain ng hilaw na daga. Palakol mula sa guro, maliligo ka ng dugo hanggang paa. Markay bagsak, kaya labas ay pulang marka. At ano, maawa na lang ba yung guro at basta kang ipapasa? Sa huling yugto'y walang diploma at toga na mapapala. Ito, gagraduate sa akin. Utak mo, kapos pa nga. Isa tong tanga, tinanong pa nga. Gagraduate ba ako, Sir Razik? Oo, tapos ka na. Yeah, pangalang Stuki, pakinggan natin, oh. Tangina mo! Tinatawag niya akong isda, tapos bilat. Sa lusulat mo, pre, hindi ako lugi. Samantalang yung mukha mo, mukha kang tampal puke. Tapos tangina, pre, yung mga sulat mo sa long hair, nasayang lang yung sulat mo. Long hair ka ng long hair, sino pa kausap mo? Game! Hindi siya mahal ng kanyang itay. Kaya sa mundo siya ay galit. Dahil sa nunal niya na buhay. Yung buhay niya naging mapait. Sanggol pa lang, itinuring ka ng puro kamalasan ng hatid. Paano nung ikaw ay iniluwal, kala nila balat yan sa puwet. Di tinawag na anak kahit sa pilitan. Lagi pang kinukupal sa kanila. Paano siya ayain man ng halian? Nunal kakain na! Bukang bibig nito palagi kung saang genre siya nagmula. Obvious namang rakista ka pare kasi may taling ka sa muka. Bata ka palang rakista ka na, talagang matigas na yung bungo mo. Lumaking metalhead kasi yung ulo niya laging hinahampas ng tubo. Kung ba't niya laging kiniklaim na siya ay baliw, ganun ang hubog. Refleksyon yun ng mga trauma niya na hanggang ngayon bangungot. Oo, magdamag ka pang mag-headbang, magpaka-hardcore, hindi mo to magigiit. Pagiging metal, ginawang armor, di pa rin baka lang dibdib.
baliw na sensitibo. Nanggagago ka ba niyan? Parang Akata at Apok na nasa iisang katawan. Meron ding Poison Mokujin sa kanyang karakter palihim. Kasi may mga round na estilo ng kalaban niya ang gagamitin. Tulad ng nag-tongue twist kay Chanel. Kasi yun yung dati nung estilo. Nagpakakupal kay Killua, gusto tumapat sa pagka-agresibo. Nakasandal ka lang sa mimicry pero hindi mo na-enhance. Hindi yan flexibility, nanlilimos ka ng acceptance. Walang ligtas kapag nasipat mo, ganyan gawain mo palagi. Sa pagkopya ng ninja moves na parang si Kakashi. Baka gayahin mo rin ako? Sa tekniko ay sumabay. Ako'y feng shui, pag nanalamin ka, pwede mong ikamatay at kala mo ba, palalagpasin ko yung mga pangnanakaw mo sa flip-top. Ganon pa rin yung punchline, iniiba niya lang yung setup. Kaya pag nagsulat, siya'y sitting pretty kasi di yan pumaparehas. Palihim kinukuhan ang mga flip-top MC parang Niña Sandehas. At diba mahilig ka sa personalan, mga kalaban ay siraan, nilandi niya yung platito pagtapos kantutin, iniwanan. Ngayon, pinapalayo niya na yung babae para di sila paghinalaan. Pinapaurong na yung platito porke tapos ng madilaan. Ganun lang mag-invento, Razik. Di na kailangan ng peking katibayan. Kaso ayoko ng ganyanan, sa aking round 3 tayo maglirikalan. Let's go! Balo, Razik, pakinggan natin, oh! Tinawag mo pa akong tampal puke, ganon ka na ba magsulat? Kung ako tampal puke, warap, tampal burat. At puke ng ina mo, pag tumingin ako sa'yo, patay ka kasi feng shui. Eh halo-halo, estilo mo, sino ka? Chop suey? At putang ina mo, eto game. Okay? Yung bangs na ito, karugtong niyan yung buhok niya sa puwet. Pag hinila mo yung bangs na ito, iikli yung burnik. Naalala ko yung huling yung isang laban na ito, judge pa yung, sabi ng isang judge doon, OG Señales, TBS 13, all 3 rounds, binoto ko si Spooky. Spooky? Tangina mo, binoto ka, pero yung standing na pangalagaan. Pero payag ka noon, nilagyan ka ng Pookie sa pangalan. Kasi bigat nung laban ko nung Elims kay Sehi, nagbigayan hit by hit. Ikaw nung laban mo nung Elims, ang bigat! Ang bigat ni DRD. Lupit nung laban ko ng quarters kay Trudis, lahat ng judge tutok na tutok. Ikaw nung quarters, kalaban mo si Ice na panot. Nanalo ka pa nun kasi bumase na lamang yung mga hurado sa dami ng buhok. At bukod sa kalaban ko nung semis, JL, real talk, pinutulang ko ng hininga. Ikaw sinong kalaban mo nung semis? Si Triple Baho hininga. Tapos, kalaban ko ng finals, Tuki na dating champion. Champion ba talaga? Pwes karaban mo rin champion. Champion mamaya! At tangin na bukod sa 5K na cash, yung 15K worth na tattoo ang habol mo para kunwari malupit. Alam mo bang pinihim sa akin ni Vince, sabi niya, Razik, ikaw na lang champion kasi sa Stuki yung tattoo mo, di naman kayang taisin yung sakit. Usapan tattoo si Stuki, nagmamayabang. Nung nilabas na yung karayom, sabi niya, kaya ko yan. Nung tutusukin niya, sir, sabi niya, kuya, sige, bukas na lang. Tangina mo, daga ka lang sa laboratorio pag i-eksperimentuhan ko all day. Scientist, so ama, tell you I'm sorry. Pag nag-execute na ako ng Coldplay, sulat mo at boses mo. Hindi tugma, walang chemistry. Hindi uubra sa square itong MC kasi walang energy. Hindi balanse. Tangina, hindi balanse yung mga elements, hindi matindi. Inakyat ka lang naman sa finals para aking ibagsak out. Gravity. Kisitahin scientific terms, gago, pakilamera ka. Pero porket gumamit ng lab, scientist, energy, chemistry, elements, gravity, siyensya na. Siyensya na. Tangina, pag ako nag-champion, balato ka na lang. Pag ikaw nag-champion, magsasyabo ka lang. Kasi kamukha mo yung batang skater na sumapak sa traffic enforcer. Sa video, knockdown si Itay. Kasi yung bata sa kamay may batong inilagay. Tangina mo, Stuki, adik ka talaga. Adik ka talaga, bay. Parang pagiging MC mong malakas lang yung punch pag may bato sa kamay. Malakas lang yung punch pag may bato sa kamay. At tangina, Isto Cristo, pangalan, payag kayo si Jesus Christ, may bangs. At nagbabasketball ka pala, tangina, bowler na pala si Cristo.
Panginoon ko mo crossover. Sino ka? Si Heso Crispol. Basketball. Kristo. Tangina, baka ganito ka mag-free throw. Tangina, oo, malas mo sa finals. Sa wakas, sa finals, tayo ay nagtagpo. Pero malas mo, Jesus Christ, sa kampyonato, naka-cross mo pa ako. Cross pa ako, Jesus Christ, baon! Tangina, nakita mo kung paano niratrat kita. Tinadad ka pa pag sinapak ko itong Diyos, tsaka basag laglag pa nga. Pero kailangan ko yung panga mo para meron akong sasabitan pag binigti kita dito, iha. Pulupot lubid sa bayhila. Pulupot lubid sa bayhila. Pulupot lubid sa bayhila, di ba? Ulol gago, di yun chok. Bigti nga gago, binitin lang kita! Tangina mo, sisiw ka lang sa akin. Basic lang ang yung mga tricks. Sisiw nga kasi pag nakatalikod kayo ng jowa mo, ikaw yung mukhang chicks. Tangina mo talaga. Pukin ang ina mo, chicks na chicks ka. Tawag sa'yo, lesbiana. Pag nakatalikod kayong dalawa ng jowa mo, ikaw yung minamanyak ni Dodong Saipa. Ano, Kuya Dong? Pag nakatalikod ba, masarap? Buti din yung sinapak nung humarap. Tangina, oo. Itong dating long hair, hindi ito uubra pag nagkasubukan. Itong dating long hair, sisiw lang sa suntukan. Kaya paboritong laro, sabunutan. Pero yung dati mong long hair, gagamitin ko panapos pandulo. Para meron akong hahawakan pag tinanggalan kita ng ulo. Death march game! Left, right, left, right. Pero di ito sundalo na baril yung dudukutin. Ito ay left, right. Pag ulo mo yung bubunutin. Ulo mo dadalhin ko sa simbahang Katoliko. Alay ko kalakip dalangin. Di ka na nila matatagpuan kasi yung naiwang katawan ni Kristo, iuwi ko sa amin. Bowler daw ako. Tangina yung mga tira mo, bumpanes. Ikaw din bowler kasi mahilig ka mag-fade away sa tournament. Game! Nagpaka-B-rabbit siya kay Kilua. Pinerdit yung angle para mind game daw. Nagdala pa yan ng visual, tila bomba, na ipinakalat niya sa playground. Kaso nga lang naitimbre siya ng kanyang tropa. Wag ko na nga lang banggitin na name daw at sa ginawa mo na yon, ikaw lang din nahulog chong sa sinet up mong patibong sa safe house. Tingin mo si Bobby, yung nahuli par. Galaw mo nun, ang wak nung laban na yon, sinubukan niyang si Bobby trap, pero siya nawasak sa on the spot. At yung epekto, tila naging boomerang kasi bumalik lang rin sa'yo, sir. At sa predicted mo na angles, hindi mo siya na-corner. 1-4, elimination round, naglabas pa ng timer to si Boy. Quarterfinals, nagdala ng visual, talagang desperado na sa life. Sa mga kargada mo ng pasabog dahil dyan ikaw ay bumigay. Kala ko murder ang magiging kaso ni homie, yun pala suicide. Kung itsura ko ay yung mamatahin, mga pang-asar mo na napili, sasabihin, baba ko matalim, pues dito ka magharakiri. At kung ikay magmamahangin sa mga linya mong nasipi, kaya kong gamitin yan para baliktarin ka at patiwarik kang maibitin. Ganun lang, magmultimoron. On point tol, walang daples. Hindi katulad mo na common ang choice of words, wala pang sense. Tulad ng proud kang teacher ka, tapos dito puro kakantutan. Kung ganyan teacher na magiging anak mo, makakampante ka kaya bilang magulang. Huwag mo nang antayin sa eskwelahan, siya ay mamulis, siya pagago. Para lubusan mo lang maintindihan yung pinaggagawa mo. Pag nagagagawa mo, kaya paano ka paniniwalaan na iginagapang mo sa pakikipaglaban na walang damayan? Kung yung simple pa nga lang na dapat ingatan mo yung image sa laban, di mo magampanan. Pero sa battle rap, may estudyante na yan, si Sisik, na pag may laban, palagi niyang ginugood luck. Tinuruan niya yung mag-bars, mag-wordplay, pero di niya tinuruan mag-toothbrush. Kaya pala yung delivery noon, slow pace, di siya makaratrat sa pagtanghal. Ilibre mo naman yung tulang Colgate para sa sagabal na tartar. Isa na lang estudyante mo, di mo pa ma-handle ng mabuti, chong. Kaya wag mo akong pangaralan, tang ina mo, wala ka na sa posisyon. Hindi na teacher si Razik. Yung pagiging advisor niya, nilipat niya na sa may call center. Kaya wala nang dapat pag-usapan pa, class dismiss na poser. Para maging call center agent, binenta mo yung pangarap mo. Ngayon ako ang tatanggap ng payment sa pagsagot ko sa tawag mo. Para kay Lasik, pakinggan natin, oh. Puro kantot daw ako sa battle. Ano, irarhyme ko ba yan sa ignition? Gago, teacher nga, tas puro kantot. Subject ko, sex education.
Tapos tangina, nagalit sa'yo yung tunay na Diyos. Kasi panggap ka lang daw at saka troll. Kaya pinarusahan ng Diyos yung mga taga Rizal, tas sa binangonan lang lumindol. Sige nga, self-proclaim God. Sige nga, magpakita ka ng calamity, bugok. Kaya niya rin magpakita ng tsunami. Tsunami walk. Okay na ina mo. Ako ang iyong kalamidad, kamatayan ng matata mo. Tsunami, lindol, di ko na kailangan ng body bag. Sako na, yung dala ko. Oo, kalamidad ang bawat letrahan. Nasa, buhay mo nasa bingit, bro. At kung talagang Diyos ka nga, Stuki, iligtas mo sarili mo. SOS, SOS, saklolo na itong gay. Pagkalaban mo ako, talagang SOS. Suicide on stage! Eh na, 2 buwan mo na akong pinaghahandaan, pangalan ko nasa utak mo, nakasuksok. In short, 2 buwan ka nang may suicidal thoughts! Okay na nga na dati nung long hair ka na pagkakamalang kang Mormons. Sa long hair mo na yon, tangin na shampoo lang kukuha sa yung sponsor. At usapang sponsor, solid lahat ng sponsor ng Insane, repa ko. Sabay sa init ng mga bara kong may blaze, pakinggan mo to, pyesa ko! Ha? Tangina mo, disgrasyada nanay mo sa pagkadalaga kanya, anak. Oh, wag mo i-deny, gago, magsinungaling dito, may pitik ni Bart. Oo, anak ka sa pagkadalaga, Casey Concepcion, labas mo iho. Habang grabe aking mga sining, Casey Constantino! Tangina 2024 na, virgin ka pa rin pare. Buti pa si Daddy J, may pares. Tangina mo, may mark ka pa sa pangalan. Pwes, sapul ka lang sa akin, tol. Pwes, magkakamark din naman ako, shoutout, Malates Ink Tattoo. At malamang titirahin niya yung sampal sa sampalok, anay sa tanay, kain sa kainta, mga wordplays nga daw akin ang pangungunahan. Hindi ako mag-wordplays sa'yo kasi sa baho mong yan, malabong ikaw yung binangon ng binangonan. Kaya tayo na champion pa to sa PRBL, kaya sa Floodway na lang hinayaan. Champion ka ng PRBL, tapos sa Floodway wala ka na panalo kahit isang laban. Bad trip sa'yo si Rayan, wak ka raw kasi kung di mo nalalaman. Gusto ko na nga raw niya ilahin na pulit eh, tapos wala kang kalaban. Ito ba magiging champion eh lagi young choke tuwing event? Ito ba magiging champion eh sa art form wala kang respect? Ito ba magiging champion mga hurado, galingan nyo mag-isip kasi kung ikaw magiging champion, gago, di mo deserve! Stage 1, Stage 2 at Stage 3 ng tournament, lahat ng battle mo, pangit. Pwes ngayong last stage, mamamatay na tong cancer sa brackets, Tuki. Porket may key ka sa pangalan, kala mo susi mo na yan sa kampyonato, ulol, fame, whore. Kaya sto, pag tinanggal ko na yung key mo, mamamatay ka na sa Stage 4. Tangina mo, cancer ka na, may COVID ka pa, nangungulekta ka ng sakit. Tangina ka, diri. Tagal mo ng rapper, napundar mo lang, TV. Oo, napundar mo lang, TV. Tangina, sabi niya siya na raw Tangina, high risk na to. Sa liga may virus ka bro, kaya sige spit. Duraan mo pa ako para pagtapos ng battle. May corona na ako. Ha? Kaya tangina mo, sabi niya siya na raw magcha-champion, si Stuki nag-inaso. Alam niyo po karay ng Stuki nag-inaso? Ano? Puki ng ina mo! Ha? Putang ina. At last, nag-champion na to sa PRBL, pero walang bakas ng pagiging magiting. Usapang champion ba, Stuki? Rumispeto ka sa magiging. Yo! Insane Battles presents Dinamon! Putang ng laban yun, pare. Magiging dahil lahat para sa laban yun. Di na natin patatagalin to, putang ina. Ang nag-champion sa utmost at kauna-una ang champion ng Insane Battles. Magiging tayong lahat! 5-2 para kay Stuki! Let's go! Judges! Shoutout, man! Shoutout! Let's go! Bra! Shoutout sa bosses ng Rizal Toon Force, sa mga PRBL boys nandito, Noise LP ni Crime, Dayan, kay Uncle Ma, kay Paul Christ, kay Kuya Den, My Street, and Kingpin Basketball, Romel,
Nicole Johan, kay Ken, kay Harmon, kay Primo, kay Gatsen, kay Lia, kay Kuya King, J. Mike, Ongkoy TV, Koshi Ware daw, sabi ni Dodong Saipa. Rap yan, si Idol. Tang ina nyo! Ryan, binoto ko si Stuki. Round 1, round 2. Binigay ko na yun kay Stuki. Para sa akin, maganda yung pinahit ni Rasik, pero para sa akin, hindi siya finals caliber yung sulat niya. Kaya medyo nabitin ako sa mga sulat niya. Tapos ang ganda din yung ginawa ni Stuki na nagpagupit siya. Kasi parang lahat ng long hair bars ni Rasik, nasayang lahat yun. Kasi kahit alam naman natin na dating long hair si Stuki, pero dahil nakikita na natin na hindi na siya long hair ngayon, parang sayang na lahat. Sulat niya tungkol doon. Round 3 medyo dikit yung laban. Pero yung round 3 binigay ko yung kay Rasik. So bali 1-2 binigay ko kay Ryan. Yo, Manda Baliw nga pala. Siyempre, congrats sa event kay Insane sa Insane Battle. So ito yung tournament, Stuki versus Rasik. Binoto ko dito talaga si Rasik. Bali, round 1 Stuki, Rasik. Dahil tournament to, nilista ko pero shortcut ko na lang para hindi na mahaba. Stuki, sa round 1, good start, aggression, meron nandun personals, maswabe delivery. Si Rasik, tinatad niya ng comedy, pasok naman. Wala lang siyang react sa tao, kaya mukhang mahina. Pero sa round 1, si Stuki to. Round 2, si Stuki, rebat pa lang, pasok na, mas effective. Tapos yung personals at angles niya, mas pasok. Rasik, nanatili sa comedy, malinis na delivery. Yung angle niya na long hair, ayun, hindi niya na-predict yun. Nagpagupit na pala yung kalaban. Pero parang nirumble niya na lang. Sinabi niya na dating long hair para pumasok yung long hair angle niya. Kaya pinasok, binigay ko yun kay Rasik. Saludo doon. Round 3, si Stuki. Sa round 3 panoorin nyo. Medyo lumaylay si Stuki dito. Habang si Rasik ko natili, consistent. Yung energy yun doon pa rin. Sulat, okay. Wala lang siyang reaction ng tao. Malakas yun. Yo, Tyke, No Manas, Rehip mo, Antipolo Local Talent. Siyempre, shoutout sa Insane Battles. Congrats kay Vince. Pero binoto ko sa battle na to, binoto ko all 3 rounds si Stuki. Bakit? Masiksik yung rounds niya, mas maraming pumapasok na linya, tsaka mas direkta yung tama compare kay Rasik. Si Rasik marami rin binitawang mabigat na linya, pero for me, hindi nakatulong yung mga semi-jokes o yung mga fillers, tsaka yung ibang angulo na hindi ko gets eh. May mga sinasabi siya dong pangalan, no? Siguro hindi lang ako aware, pero para sa akin, hindi yun nakatulong. At syempre, dahil tournament to, so may sinabing 3 minutes, I think, kung susumahin o susukatin nyo sa video, more than 3 minutes yung banat ni Rasik. Compare kay Stuki na maiksi lang pero lahat talaga pumasok yon. Pero yung stage presence ni Rasik, iba yun, malakas talaga yun. At di ko rin naman sinasabing mahina si Rasik, pero para sa akin, all 3 rounds, malinis, Stuki talaga yun. Yo, Luxury, binoto ko si Stuki. Kita naman na lumamang siya sa first round tsaka sa second round. Though sabay na natin mas aggressive si Rasik na mag-perform tsaka yung flow niya. Kaso yung first 2 rounds niya, pansin ko umikot sa buo. Which is para sa akin, pag finals sobrang babaw ng angle niya. Sorry Rasik pero sabi ko lang ito kaya for your future reference. At the same time, parang nabasag niya yung Stuki. Pagupit lang siya. I mean, like, yun. Diba? Buhok lang yung angle mo first 2 rounds. Tapos, magpagupit lang yung kalaban. Nirebat lang niya na sino ba kausap mo na long hair. So, round 3 naman nakabawi si Rasik. Kasi medyo namaylay na si Stuki. Pero all in all, Stuki pa din. Lalo na yung mga punchlines niya sa Platito, Inuruman, sa Lausa de la, marami men. So yun, Stuki. Pero congrats pa din kay Rasik. Deserve yun ni Stuki. Hey yo, it's your boy G Clown at congrats kay Vincent para dito sa Insane Battles. Isa ako sa bumoto kay Rasik, pero hindi ko sa dinidecline yung pinakita ni Stuki. Round 1, masasabi ko na kay Rasik.
Then round 2, per round ako bumase per round na hindi ko na bibigyan to ng mahabang explanation. Round 2, masasabi ko na kay Stuki yun. At mas malinis yung round 2 ni Stuki compare sa round 2 ni Rasik. Then round 3, nagantayin na lang ako kung sino may lucky punch na bibitawan. Although may naulit na angle si Rasik, pero bumasi na lang ako siguro sa mas malinis na performance. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, 1 and 2 masasabi ko na tigisa sila. Then sa round 3 talaga ako bumasi, binigay ko siya kay Rasik. So congrats kay Stuki at ulitin ko ang boto ko ay kay Rasik. Yun, check, Sir Deo. Insane battle. Sobrang solid ng finals. Siyempre, pinakita ng bawat isa ng nakarapat-dapat sila sa finals. Siyempre, binoto ko dito is Stuki. Kitang-kita nung sa 1 and 2. Sa kanya talaga yon dahil talagang aggressive, mga pasok yung punchline niya. At saka siyempre, ang daming mga quotable quotes na talagang pinaghandaan ni Stuki ito. And props pa rin kay Rasik kasi sa kanya ko binigay yung round 3 kasi siyempre marami siyang pasok na linya doon na talaga namang pinaghandaan niya rin. Talagang binasag niya si Stuki na naglaylay. Pero ganun pa man ang boto na binigay ko is 2-1. Siyempre, nanatili doon si Stuki. Kaya Stuki ang boto. Thank you. Yun, Blazer nga pala. Napakalakas na laban nun. Ang hirap. Isa ako sa huling nakapag-decide pagdating sa battle. Kasi round 1, para sa akin, dikit lang siya. Pero siguro, ang nag-advance doon si Stuki kasi para kasing na-predict niya yung mga sisilipin sa kanya ni Rasik eh. Nagpagupit siya ng buhok. So yung angle ni Rasik, parang doon hindi naging effective eh. Hindi tuloy mag-gets ng ibang crowd na ngayon lang nanood yung mga angle na yun ni Rasik kasi hindi naman sila nakapanood ng mga nakaraan laban. So hindi siya ganong kadali na nakagat ng crowd. Pero parehas malakas, lalo yung linya ni Rasik na yung hasang setup, yung hasa, tsaka hasang about sa isda. Lakas doon. Siguro advance lang din si Stuki pagdating sa rhyming ability. Solid yun, pero napakadikit nun. Round 1, pero para sa akin binigay ko pa siya kay Stuki. Pagdating naman sa round 2, kitang-kita na mas lamang naman doon si Stuki. Hindi ganong kadikit. Pagdating sa round 2, ang dami niyang naipatama na punchline. Yung nasipat niya pa yung, yun nga, yung about sa hairstyle, na irebat niya ng maayos. Tapos yung metaling, ganon, metal armor sa dibdib, para sa akin ang angas ng part na yun. Tapos yung sa punsoy, yung Niña Sandeas, ang pinakamalupit doon pa na punchline na naipalanding niya sa 2, yung platito, pinapaurong tapos na madilaan. Tapos sa round 2, parang yung simula kasi ni Rasik sa round 2, hindi siya ganong kalakas, pero yung sa huling part doon siya bumawi. Kaya para sa akin, pagdating sa consistency, mas nakuha ni Stuki yung round 2. Tapos round 3, dikit pa rin. Parang agawan. Pwede siyang tabla. Kasi ang ganda rin ng atake ni Stuki doon. More on rekta siya na atake na parang hinuhubaran niya yung style ni Rasik na dala. Pero hinahap-napan ko ng magandang laro, kaya para sa akin hindi siya yung pinakamagandang round ni Stuki. Ang pinakamalakas niya na round ay round 2. Si Rasik naman, may mga nasayang siyang part sa pag-shoutout niya kasi ng mga sponsor, tas hindi naman mapupuruhan ng sobrang lakas na punchline para mapalanding. Kaya medyo yung part na yun nasasayang, imbis na mas maging rekta pa sa kalaban. So dikit siya, pero pwede kong ibigay kay Rasik yun kasi props sa energy na dala niya sa battle. Kung pagdating sa energy, talagang all out si Rasik, napakalakas. Pero para sa akin, nakuha na kagad yung 1 and 2, nakuha na kagad yun ni Stuki, kaya Stuki ako.